Last chapter. Do we need to do this? Nakasimangot na tanong ni Earl. Can we just skip this superstition? Bawal. Dinala ako ni Lay. Wag kang Earl, magkikita pa naman kayo bukas ni Emma. But I can't. Lalong nalukot ang mukha nito. Nakaya mo nga ng ilang taon, ito ba namang isang araw lang, inirapan siya ni Lay. Sige na, aalis na kami. Isang araw lang Earl, magiging asawa mo na ako bukas. Nilapitan ko siya at hinalikan sa labi. Sige na. Okay, I love you. Love you too. Tuluyan na akong dinala ni Lay papasok ng sasakyan niya, syempre may driver, hindi daw siya marunong. Kung hinahanap niyo si Kulit, may pasok siya at mamaya ay kila Zaire siya uuwi, dahil wala siyang kasama sa bahay. Kasama ko kasi ay yung mga mahal ng kaibigan ni Earl, tapos kasama niya naman yung mga kaibigan niya. Ilang minuto pa ay nakarating kami sa isang magandang hotel na may makikinang na designs. Good day ma'am, welcome to Fortune Hotel. Nakangiting sabi ng babaeng staff. Ryle po, sabi ni Lay dito. 4th floor po. Nakangiting tugon nito. Room 408. Thank you po. Sumakay kami ng elevator, pinindot ni Lay ang 4th floor. Nang bumukas ang elevator ay hinanap namin ang room number ni Ryle. Ito na. Kumatok si Lay. Agad naman itong bumukas, iniluwal nun si Ryle na agad kaming dinala papasok sa loob. Nandito na ang ikakasal. Anunsyo nito. Upo kayo. Sabi ni Maddie kaya umupo kami ni Lay. So, ano na? Kinakabahan ako. Pagsasabi ko ng totoo, baka mautal pa ako bukas. Huwag kang kabahan, isipin mo lang na makakasama mo na ang taong pinakamamahal mo. Sabi ni Ryle. Buti pa kayo ni Lay, ikinasal na yung amin yata walang may balak. Nakasimangot na sabi nito, sarap kurutin sa betlog ni Carson. Speaking of betlog, ngumiti si Maddie, mahaba at mataba ba ang sabib nyo? Yung kay Carson kasi nakakamatay, sagad yata hanggang atay. Alam kong normal na pag-usapan ito pero nakakahiya pa rin. Alam naman nating malalaki talaga ang magkakaibigan na yun. Sabi ni Ryle, magaling din. Shooter nga ang mga gago naanakan agad tayo. Lahat kami ay natawa sa sinabi ni Lay. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko. Magpa-party tayo pero walang inuman. Tumayo si Ryle. Ganon din ang gagawin nung boys. Pero wala namang babae doon diba? Paninigurado ko. Subukan lang nila, alam na nila ang mangyayari. Nakangising sabi ni Maddie. Nagpatugtog ng malakas si Ryle kaya agad kaming nagsasayaw. Huwag kang magmakmak dyan. Siguradong nagkakasiyahan na sila doon sa hotel. Wyatt tapped my shoulder. Shot na lang tayo. Tumango na lang ako at uminom. We're not drinking liquor, we drink juice. You're graduate for being single tomorrow. RK smirked. Excited. Of course. I smiled. I'm excited to marry my beautiful Floppy. I'm excited to be his husband. We're happy for you. Carson said, buti ka pa nag-iimbita, yung isa kasi dyan makasarili. I heard you Carson. Cole glared at him. Biglaan din ang wedding ko kaya manahimik kang gago ka. How about your mafia title? RK asked. I will quit. I said, but it doesn't mean that I will not continue to find those who killed our parents. Kasabwat lang si Ramiel pero hindi pa namin nalalaman kung sino ang mastermind. I have a lead. RK said, just leave it to me, just focus to your wedding. I miss my wife. Ungot ni Cole. And my son. Puntahan natin. Ayan ni Wyatt. Sisilip lang tayo. How will we do that? Remember my Ryle is dangerous. Seryosong sabi ni RK. Hindi tayo basta-basta makakasilip sa kanila nang hindi niya nahahalata. No problem. Carson smirked. I shouted angrily. You, I swear after this I will break your neck. How can I walk properly? These heels. Ang kati nitong damit. Tangina. Ang plano niya ang magpanggap kaming staff, pinagbihis niya kami ng damit pambabae at wig. Tangina niya. Dami niyong arte. Kayo na nga tinutulungan. Ungot nito. Bilasan na natin, naiirita na din ako. Mura namin sa kanya but he just show his middle finger to us. Nakarating kami sa tapat ng pinto ng tinutuluyan ngayon nila Emma. RK knocked to the door. Bumukas ito at iniluwal si Ryle. Yes, room service.
RK said using a girl voice. Ang dami nyo naman. Kumunot ang noo nito. Sabi ng manager si Wyatt na boses babae din. Tanggi nang yan. Gago, hindi nyo ako maloloko. Sinaman kami nito ng tingin. Lumayas na kayo. I want to see my floppy. I removed my wig and throw it. Magtigil ka Cameron. She glared at me, umalis na kayo. Sige na, gusto ko lang masilayan si Pen. Wyatt begged. Buti pa si RK nasal ayan ka. Nasal ayan niya ako pero sa sala siya ng 1 buwan. She smiled sweetly. Pumili kayo, makikita nyo sila pero, nasa sala kayo ng 1 buwan o aalis na kayo para maganda pagtulog nyo. Tara na, madali kami kausap. Agad tumalikod si Wyatt. Ryle, wag namang ganito. RK begged. Hindi natin magagawa ang baby girl natin. Ryle didn't answer, she just closed the door. Gago ka Carson, papatayin kita. RK angrily said. Tang ina mo. We need to salvage him. Colm suggest. Walang makakaalam. Agad naming hinabol si Carson. Nothing happened to your plan. At least naranasan natin magkaroon ng tilapia at cocomelon. I swear I will kill you. Kinakabahan ako. You're so beautiful Emma. Nakangiting sabi ni Lay. I'm so happy for you. Thank you Lay. Nakangiting tugon ko. Pero kinakabahan ako. Don't be nervous. Nandito lang kami para sayo. Sabi ni Penelope. Tara na, baka mahuli ka pa. Okay. Tumayo na ako, agad naman silang umalalay sakin at sa suot kong wedding pink gown. Masyadong mahaba at malaki. Ang gown, mabigat din kaya kailangan talaga may alalay. Ang gaganda nga lang ng mga alalay ko, hindi halatang mga nanay na kami hehe. Congratulations ma'am. Nakangiting sabi saking nung mga staff. Thank you. Nginitian ko sila. Congratulations Mrs. Cameron. Hinarang kami ng isang magandang babae. I'm Meg, asawa ako ng may-ari ng hotel, may inabot sakin itong paper bag na agad kong kinuha. That's my gift for you, hope you like it. Thank you Mrs. Fortune. Nakangiting sabi ko, welcome. Ngumiti muna siya bago magpaalam, kami naman ay lumabas na. Sumakay ako sa bridal car kung samantalang sila Lay ay sa isang van na puti. Dati iniisip ko na mag-isa na lang akong tatanda kasi walang magkakagusto sakin dahil sa itsura ko. Pero biglang pumasok sa eksena, ang isang Earl na na-obsessed sakin sa hindi ko malamang dahilan. Siguro ang swerte ko na ngayon, yung dating obsessed lang at sinasaktan ako, mapapangasawa ko na at ingat pa sakin. Kumalabog ang puso ko nang huminto ang sinasakyan namin sa harap ng simbahan. Pinagbuksan ako ng pinto ng isang lalaki kaya bumaba na ako. Congratulations again, sabi ni Lay. Punta na kami doon. Sige. Nagtungo na sila iba pang mga abay dahil magsisimula na ang kasal. Naghintay lang ako sa labas at apura buntong hininga para mabawasan ang kaba ko. Kasumuling bumalik nung bumukas ang pinto ng simbahan. Nasa dulong bahagi ang taong kumumplito ng buong pagkatao, ang taong nagparamdam sakin ng walang hanggang pagmamahal, ang taong nagpalakas ng loob ko. Akala ko dati pang basurahan lang ako, ngayon nasa altar na ako at ikakasal sa isang gwapong nilalang. I love you, sabi ko kay Earl nang makalapit ako sa kanya. Yo también te amo. Naglakad kami palapit sa altar kung nasaan ang pari. Buong seremonya ay nakangiti lang ako at pasimpleng nagpupunas ng luha. I, Emma, take you, Earl to be my lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Sinuot ko ang singsing sa daliri niya. Mahal na mahal kita Earl at pangakong sasamahan at mamahalin kita habang buhay. I, Earl, take you, Emma to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Sinuot niya ang singsing sakin. Hindi ko napigilan ang mga luha ko na patuloy sa pagbagsak. Thank you for loving me Floppy, I love you. He wiped his tears. You're my everything. I pronounced husband and wife.
Tumingin si Father kay Earl, "You may now kiss your bride." Agad namang tinaas ni Earl ang belo ko at hinalikan ako. Dinig ko ang sigawan at palakpakan ng mga tao. "My wife." Pinunasan nito ang mga luha ko. "You're my wife. Husband na kita." Yehey. Lumapit sa amin si Zack. "Congrats po mama and papa ko." "Thank you baby namin." Binuhat siya ni Earl. "Thanks young man." Nagpicture-picture muna kaming lahat, nang matapos ay binaba ni Earl si Zack at dinala ako palabas ng simbahan. "Hoy ikalima mo reception na." Sigaw ng isa niyang kaibigan pero hindi niya ito pinansin. "Honeymoon first." Pinasakay ako nito sa sasakyan na mabilis niyang pinaandar. "Masyado kang gigil." Natatawang sabi. "Of course, I waited 4 years for this." Tugon nito. Huminto kami sa isang bahay malapit sa resort, agad akong dinala ni Earl papasok. Nang makarating sa isang kwarto ay agad niya akong siniil ng halik na agad kong tinugunan. "Earl, damn." Gigil na kinagat niya ang pang-ibabang labi ko. Humiwalay ito sakin at pinatalikod ako, nakaharap ako ngayon sa isang body mirror. Kitang-kita ko ang sarili ko at si Earl na nasa likod ko. Binuksan nito ang zipper ng gown ko at dinala ito pababa. Tanging panty na lang ang suot ko kaya hindi ko mapigil ang hindi mamula. "You're so hot." Sinalubong ni Earl ang tingin ko mula sa salamin. Kitang-kita ko ang pagnanasa sa mata niya. Mula sa likuran ay inabot niya ang dibdib ko at pinaglaruan, napaawang na lang ang bibig ko dahil sa ginawa niya. "Look at yourself in the mirror Floppy," he said huskily. "Watch how I make love with you." Sinunod ko ang gusto niya kaya mas lalo akong nag-init. Bumaba ang kamay nito hanggang sa panty ko. Pinunit niya ito kaya napangiwi na lang ako. Perfect. Ngumisi ito bago mabilis na tanggalin ang lahat ng saplot niya. Pakiramdam ko nasa oven na ako dahil sa sobrang init. Hinawakan niya ang alaga niya at pinaglaruan ito. "My bird is craved for you," he said huskily. "Want my body now?" "Yes." "Good." Bahagya ako nitong pinabend kaya napahawak ako sa gilid ng malaking salamin. "Watch yourself there Floppy." He slapped my puwit cheek. "Damn." "Ah." I ungol when he entered his shaft on mine. "Tight." Lalo niya pang isinagad kaya napaawang ang bibig ko. "Earl Ungol ko nang mabilis siyang gumalaw agad, sige pa." Hinawakan ako nito sa buhok at lalo pang binilisan ang galaw. "Look at yourself in the mirror." Tumingin ako sa salamin at kitang-kita ko ang pag-atres abante niya sa likuran ko. "Earl he played my cleat." "Oh." Naramdaman ko na ang pamumuo sa puson ko kaya lalong humigpit ang hawak ko sa gilid ng salamin. "Earl hayan na ako." Ilang ulos pa ay nanginag na ang mga hita ko. Binunot ni Earl ang alaga niya at tinulak ako pahiga sa kama. "Thank you my wife. I love you." "Salamat din Earl, mahal na mahal kita." He entered me again. "You're my one and only obsession." Yumukod ito at hinalikan ako sa labi. "Until my next life I will love you. I, Emma Cameron and I'm happily married now to the man I love." "Mama, milk po." Nakangusong sabi ng maganda kong bunso. "I want milk." "She's Zaida my 4 years old baby girl." "Okay, ipagtitimpla ka po ni mama." Nginitian ko siya. "Punta ka muna kay kuya." "Ayaw po, masungit kuya ko." Umakyat ito sa upuan at umupo sa lamesa. Totoo yun, ang sanggit ni Zack habang lumalaki. He's 12 years old now, pero binatang-binata at kamukhang kamukha ni Earl. Kaugali na din. Nabawasan ang pagiging madaldal at sweet, pero naiintindihan ko naman, dahil part yon ng pagtanda niya. "Wag malikot baka mahulog ka." Paalala ko na ikinatanggo niya lang. Tinalikuran ko muna siya saglit para timplahan ng gatas. "Zay, baka mahulog ka dyan." Naghahalong nilingon ko, ang pinanggagalingan ng malalim na boses. "Come here kay kuya." Nakangusong nagpabuhat naman si Zay Daniela sa kapatid. "Kuya Zack, sinusungitan mo daw si bunso." Sabi ko at inabot kay Zay ang isang basong gatas. "Ma, I'm not." Sumimangot ito. Hindi lang niya siguro nagustuhan ang ekspresyon ko. "Love mo ba ako po?" Tanong sa kanya ni Zay. "Of course." Agad na sagot ni Zack. "Even I'm chubby." Tumango si Zack. "Okay po, love din po kita." Ang lalaki na ng mga anak ko. Naiiyak kong sabi. "Konti na lang magi-girlfriend ka na Zack."
Ma, ang owa mo po. Supladong sabi nito. Let's go to sala, Papa texted me, pauwi na po siya. Nagtungo na lang kami sa sala at umupo, sakto naman ang dating ni Earl, dala ang pinabili kong lansons. Here Floppy. Nilapag niya ang plastic sa center table. What else do you want? Ito lang. Thank you po. Hinalikan ko siya sa labi. I'm 2 months pregnant for our third child, bigla akong nag-crave ng lansons, kaya kahit hindi panahon naghanap si Earl. How's my little Floppy? Hinandang ni Earl si Zai. I'm fine po. Nakangiting sagot nito. Nag-play po ako ng Barbie kanina. You want a new Barbie? Ayaw po, madami po akong toys eh. Nilingon ni Earl si Zach. How about you Zach? Done to your assignments and projects? Yes pa. Tipid na sagot nito habang nakatutok sa cellphone. Eyes on me when you're talking. Maotoridad na sabi ni Earl kaya agad sa kanyang napatingin si Zach. Yes papa. Masyado mang ini-spoiled ni Earl, ang mga bata, tinuturuan pa rin naman niya ito ng mga tamang asal. Did you drink your milk? Tanong sakin ni Earl. Sumimangot ako. Hindi, ayoko nun masyadong nakakasuka. Wife. Iritang sabi nito. You need to drink the milk, it's for our baby. Hindi nga masarap. Galit kong sigaw, ikaw uminom. Sorry. Mahinahong sabi nito. Okay, I will buy new milk, yung masarap. Mama, Papa, aaway po kayo. Inosenteng tanong ni Zai. No baby, we're just talking. Sagot sa kanya ni Earl. Mag-school ka na next year, anong gustong bag mo po? I want Barbie po yung may gulong. Ngumiti ito ng malawak. Doon din po ba ako mag-aaral sa school ni kuya? Oo, ako ang sumagot. Para mabantayan ka ni kuya mo. Pero masungit si kuya. Ngumuso ulit ito. Ayoko po sa masungit. Zach, hindi ako masungit sa'yo. Sabi ni Zach. Ganito lang talaga ekspresyon ni kuya. Okay po. Sana naman bumagal ang panahon, gusto kong stay baby muna, ang mga anak ko. Ayoko pa silang lumaki. Baby, bagalan mo lang ang paglaki ah. Kausap ko sa tiyan ko. Gusto kang alagaan ni mama ng matagal. Gagawa na lang tayo ng bago. Nakangising sabi ni Earl at inakbayan ako. Sige tapos ikaw yung magbubuntis. Inirapan ko siya. Saplada naman ni buntis ko. Naglalambing na yamakap ito sakin. Floppy, alam kong sawa ka na sa sasabihin ko, pero gusto ko ulit magpasalamat. Thank you for coming to my life and give me a happy and complete family. Thank you din kasi yung pamilyang wala ako dati, naranasan ko ngayon. Ngumiti ako sa kanya. Mahal ko kayo ng mga bata. And we love you too mama. Yamakap din si Zach sakin. I'm your always baby boy. Love you po. Pati si Zai ay nakiyakap. Thank you po for being a good mother, Mama. Thank you for being a caring father, Papa. And thank you for always protecting us. No matter what happens we will be strong. And we will stay forever. Thank you listeners sa pag-support ng kwento ni Earl at Emma Cameron. Hope sa next kwento support niyo po ulit. Merry Christmas and Happy New Year. Take care everyone.